beloved Boss Mike Cervera. Etong wawala ng mga DDS sa pagbisita ni Trillanes sa Dahig, mga kababayan ko. Oo. Kung inyo hong maalala nung nakaraan, mga kababayan, eto ngang si Trillanes ay dumayo, pumunta ho sa Dahig, mga kababayan. Si Trillanes, nagpakita ho doon. Oo. Tapos ho ngayon, mga kababayan, abay bumanat yung pulong, mga kababayan ko, na para bang nanggagalaite. Oo. Tapos ho ngayon, hindi pa nagkasya. Ito naman ngayon, si Robin Padilla, mga kababayan ko. Si Robin Padilla naman ang nagpamalas ng kanyang katangahan. Opo, ito na, pasok. Pong kunin po ang atensyon. Ito na, mga kababayan ko. Para bang kawawang-kawawa itong mga ito eh. Ano naman kung dalawin ho ni Senator Trillanes si Duterte sa kulungan. Masama ba yun? Ngayon ho siguro, dahil nga yung sinabi ko sa inyo kahapon na tila ba napahiya itong kampo ng mga Duterte sa kanilang pagdadrama, na tila ba nabisto ni Trillanes, mga kababayan, ang katotohanan na nagsisinungaling ang kampo ni Duterte sa pagsasabi, mga kababayan, na ulyanin na raw, itong si Duterte, si matandang Duterte, mga kababayan ko. Kaya nga yung isang artista, nag-post po, mga kababayan, na bullshit daw, bullshit daw yung sinasabi ni Duterte, ng kampo ni Duterte, na humihina na raw ang memorya ni Digong. Nako, mga kababayan, pati mga artista hindi na ho mapigilan na ibahagi ang kanilang nararamdaman sa social media. Eto, pakinggan natin tong gigil pagwawala ng mga DDS. Pasok. Gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague. At ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan. Yan, mga kababayan ko, kita nyo? Problema nila yan eh. Kapag si Trillanes talaga hindi naman magsisinungaling yun. Kung ano yung makikita nun, kung ano yung madadatnan nun, yun talaga mga kababayan Ngayon bakit apektado itong mga DDS senators sa pagbisita? Pagbisita. Nino, mga kababayan, ni Trillanes kay Digong. Ano ang kinatatakot ninyo? Sige nga mga kababayan, ano ang dapat ikatakot ng mga DDS senators tulad netong si Robin Padilla sa pagbisita ni Trillanes? Wala naman ako nakikitang problema doon Kung hindi lang, mga kababayan, kung hindi sila nagsasabi ng totoo, mabubuking. Mga kababayan ko. Pakinggan nyo ho uli ito na, dito na tayo. Mga usap-usapan na gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague. At ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo, sila daw, silang magkakasama na mga DDS senators, mga kababayan ko. Sila daw ay nangangamba. Bakit? Bakit nangangamba, mga kababayan? Yan po ang tanong ng marami. Bakit kailangan mangamba kung wala naman dapat ikatakot? Kung wala naman kung wala namang ginawang masama, kung wala namang tinatago, bakit ka matatakot? Ano naman kung bisitahin ni Trillanes? Ano po, mga kababayan? Malaki ang takot nila kay Trillanes, booking ang mga kasinungalingan nila at siguradong may mahuhuli at makukulong na naman, sabi ni Corazon. Malapit na lumawak yung noo ni Robin. Nako, Diyos ko po. Yun na nga, mga kababayan ko takot mabisto
sakit-sakitan ang tatay nilang hoodlum. Sabi rito, pumunta sana si Robin Hood doon kay Digonyo. Oo, para bantayan niya, amo niyang napigilan niya ang pagbisita ni Sentry. Yun na nga, no? Pwede, no? Di ba? Ano ngayon? Ang kinatatakot nyo, di naman mamamatay tao si Trillanes. Ayan na nga. Hindi naman mamamatay, bakit sila natatakot? Kaya nga ibig sabihin, meron talagang itinatago itong mga Duterte. Ano ba talaga ang totoong kalagayan ni Digong? Ano ang mga propaganda po nila? Sabi ko nga kahapon din, ang propaganda nila dyan una mga kababayan butot balat na daw di po ba? Yung po yung kanilang propaganda, sabi, butot balat na si Digong. Oo, kailangan ikaawaan nyo na mga kababayan ko. Mga ganyan, iuwi nyo na sa Bahay Kalapate. Oo, Bahay Kalapate, pero yung likod, mga kababayan, golf course. Yun po yung mga, nila mga banat nila. Hanggang sa umabot nga na pinigil-pigilan pa nila na humarap sa korte para basahan ng mga sakdal si Digong. Mga kababayan ko, ang tagal, 5 buwan, 6 na buwan halos na inintay. Tapos, ang magiging katwiran lang po, pagdating uli na dapat nabasahan na ng sakdal itong si Digong, mga kababayan ko biglang naging ulyanin na. Biglang ang diskarte, ulyanin na daw etong si Digong. Nako, kaya sabi, mga kababayan, noong pong isang artista, yan, sa pagiging ulyanin. Ayan, mga kababayan ko. Sabi ni Carla Abellana, maganda ho yan, no? Magandang babae ho yan. Sabi ni Carla Abellana, sa paghina ng memorya ni Duterte, bullshit. Okay, tanyo, mga kababayan ko. Wala hong naniniwala dyan Ako sabi ko naman, alam nyo naman yan. Na hindi ako naniniwala na etong si Digong ay talaga humihina na yung kanyang memorya. Kasi tulad ng sinabi rin ni Trillanes kahapon, na kapag in-interview nyo, ex ko yan, kapag in-interview nyo, yung pong mga lumalabas pumapasok sa selda ni Digong, tulad nila Elizabeth, tulad nila Kitty, tulad ng pamilya ni Digong, sila Sara Duterte, Polong at Baste. Mga kababayan ko, kapag in-interview nyo sila, yung mga sinasabi malinaw pa isip Kaya nakakagulat na bigla na sabihin na humihina na raw ang memorya o nagiging ulyanin na etong si Digong. Yan ang pinagtaka ng maraming tao ngayon. Maging ang mga artista ay sumasalungat sa ganyang katwiran. Kasi malabo daw talaga, mga kababayan. Malabo po yung ganon. Alam nyo naman tong mga... Siyempre, hindi rin napipigilan nila yung kanilang mga sarili na maglabas ng kanilang opinion at pananaw, mga kababayan. Dahil po dyan, sa mga nangyayari, siyempre nakasubaybay din sila. Di po ba? Parang tayo, lagi tayong nakasubaybay sa kung ano yung nangyayari sa usaping pang-politika. Ano po, mga kababayan? Our beloved Boss Mike!